Okay, so sige po, buksan po natin ang ating mga Bible, bagamat nasa monitor. Nais ko pong basahin po yung ating mga text. Ang sabi po dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 1 to 9, sabi po, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas, na nihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ganito, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi niyo siya nakita ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Verse 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tayo po'y manalangin sumandali. Kami po, o aming Diyos, ay lumalapit po sa iyo. Humihingi po kami ng iyong awa at kahabagan. Turuan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita. Hayaan niyo, Panginoon, ang banal na Espiritu ay humipo sa aming puso, sa aming kaisipan at buong pagkatao. Ikaw po, Panginoon, ang magparamdam ng kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Inaasahan namin, Panginoon, ang sanctification ng banal na Espiritu sa amin. Wisdom na nagmumula sa iyo. At ikaw ang magpala sa iyong mga salita na madidinig po namin. Ikaw lamang, Panginoon, na magturo at mangusap sa aming kalagitnaan. Huwag niyo pong pabayaan, O Diyos, na lumabas kami sa lugar na ito na hindi mo kami pinagpapala. Maraming salamat po. Ikaw lamang po ang mataas at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Our message is entitled, Kayamanan at Pagsubok. No? At dito po natin hahanguin sa ating pong text na binuksan, yung kayamanan at pagsubok. Alam niyo ho, sa mga Kristiyano ho, kakaiba po tayo. Bakit ho natin kakaiba? Ibig sabihin, hindi ho tayo nakikipamatok sa takbo ng mundo. Kasi kung pag-aaralan niyo ang takbo ng mundo, masama ang mundo. Punong-puno ng kasalanan. Dati ho tayo once we were lost, parang si John Newton, yung gumawa po ng Amazing Grace na kanta, dati tayo ay naliligaw, tulad ng isang tupang naliligaw na hindi alam ang direction. Of course, ngayon, tayo ay natagpuan. Nakasumpong po tayo. Ang sabi po, but now,
They are found, natagpuan, nasumpungan, nakasumpong. Actually ho, ang katotohanan po niyan, hindi tayo yung sumusumpong. Tayo po yung kinakatagpo. Tayo po yung plano ng Diyos na katagpuin ka. Ikaw yung plano na iligtas ka kasi wala tayong kakayanang iligtas ang sarili. Ano ho? Kaya sabi nga ho nung kanta, Amazing Grace, I once was lost but now I found. Was blind but now I see. Dati bulag, ni hindi mo madistinguish ang kasalanan at katuwiran. At kuminsan sa mga bagay na paggawa ng kasalanan, ikinagagalak, ikinatutuwa mo. Kasi iniisip mo, yun ang tama, bagamat mali. Tapos yung chorus niya, My chains are gone. I've been set free. Yung aking tanikala, yung pagkakaalipin, yung pagkakakulong ni Satanas sa akin, tuwirang nawala na, nakalagan na ako at tuwirang nakalaya. At ngayon ay malaya. Ibig sabihin, hindi ka dapat naaalipin ng kasalanan. Kung ikaw ay isang mananampalataya, genuinely, hindi po maiaalis na minsan nagkakamali, pero hindi umiibig sa patuloy na pagkakamali. Alam niyo, most of our thoughts, halos lahat ng ating kaisipan, nakasenter sa mga temporal na bagay sa mundong ito. But gusto ko pong sabihin po sa inyo na ang mga bagay na narito sa mundo o ang buhay natin dito na ilalagi, napakaiksi, very short. But the eternity is long. Forever po yun. Kaya dapat maging matalino po tayo. Kung ikaw yung sinasabi dito sa ating pag-aaralan, ipinapaalam na sa iyo ngayon kung sino ka. Your identity, permanent. Yung pagiging anak ng Diyos, permanent. Dapat alam po natin yan. May mga verse po dyan na makikita natin sa Bible, your identity. Hindi na babago. Dapat alam po natin. Ang hindi pagbabagong yan, iyan yung pagiging anak mo. Pagiging children ng Panginoon. Hindi po mababago yon. Kung kaya dapat ang maging pananaw natin, hindi po panlupa. Ang dapat, ang ating focus ay pang-eternity. Ano ho? Kung makapapansin po natin na kaya po ganun dapat ang maging pananaw, nabubuhay tayo, naghahanap buhay tayo para sa pang-araw-araw natin, may magamit tayo. Pero huwag tayong padala na halos iyon na lang lahat. Dapat mas maging priority ang spiritual at ang pangwalang hanggang bagay ng mga Kristiyano. Kasi ang sabi ng Biblia, ang katawan mo na tinubos ni Jesucristo ay hindi na sayo. Iyan, katawan na yan ay pag-aari na ng Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Huwag nyo nang buksan yun. Binili kayo sa halaga. Kaya ang sarili natin, hindi na sa atin. Sa Diyos. Kung sa Diyos, dapat ang ating focus ay pang-eternal. Pang-eternity na bagay. Although, kailangan nating maghanap buhay para may magastos at mayroong pantustos. Pero hindi yun ang priority ng mga anak ng Diyos. Siguro nagiging priority ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon dahil wala silang alam. Ang iniisip nila ay ang mga bagay na material, pag sumagana ka, powerful, kikilalanin, dominante ka dahil meron kang yaman. Pero hindi yun ang sinasabi ng Bible.
our citizens of heaven traveling through this world in Philippians 3:20, ang sabi po doon sa Philippians 3:20, our citizenship is not here, but in heaven, but in eternity, pangwalang hanggan. Yun po ang sinasabi po dito. Babasahin ko na nga ho para maganda, para reminder na rin sa atin. Philippians chapter 3 verse 20. Bagamat nasa introduction pa lang, ito po ang sabi. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, our citizenship. Ano ho? Ay sa langit at hindi po dito. Dapat doon ang mas mahalaga. Kaya madalas po kami mag-asawa nag-uusap, dapat ang maging focus namin yung mga pang may eternal values. Yung hindi masisira. And beside dito ho, iiwanan mo rin. Mababaliwala din lahat ang anumang bagay na panahon na iyong gugugulit uubusin. At masasayang na dapat magamit mo ang buhay mo para sa mga pang-eternal values na sinasabi po ng Biblia. Mga Kristiyano ho, tayo, nagre-react tayo ng iba't ibang bagay nung nakakilala tayo kay Kristo. Nakakita po tayo at nakasumpong ng bagong liso ng buhay. Ako siguro kung hindi ko po nakilala ang Panginoon, ano ho? Siyempre, ala akong gugugulin kundi pang material na bagay. Yun ang alam ko eh. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, mas minabubuti ko na magbigay ng maraming pagkakataon upang makagawa ng mga kayamanan sa langit. Lahat po tayo, alam nyo ho mga anak ng Diyos, sagat hindi natin nasusumpungan ang Diyos, hindi mo makikita ang tunay na layunin ng iyong buhay. Lalo na pagka hindi mananampalataya. Sa labas, ang totoo ho nun, bagamat ganun ang tao, kung minsan maintindihan natin eh. Bakit? Kasi hindi nila naunawaan na may Panginoon sa buhay dapat nila. At dahil hindi nila kilala ang Diyos, dahil hindi kilala ang Panginoon, hindi nila alam ang tunay na layunin ng kanilang buhay. Ang alam lang nila, mga temporal na bagay. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, hanggat ninasusumpungan ng isang tao ang Diyos, hindi niya makikita ang tunay na layunin ng buhay dito sa mundo. Sapagkat ang buhay dito, pansamantala. We're just passing by. Bukas makalawa, ala na, lilisa na. Yun po yung mahalaga sa buhay natin. Tayong mga mananampalataya, habang tayo ay nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos, nakadidiscovery po tayo ng maraming bagay at nasa set apart tayo. Dahil marami tayong natututunan sa salita ng Diyos. Now, bakit ang mga Kristiyano ngayon nung nakakilala, nagkaroon na ng ibang view? Bakit? Bakit ba tayo may iba ng view ngayon at may iba ng binibigyan ng priority? Alam nyo mga anak ng Diyos, ngayong nagka-lockdown, nung nag-lockdown, wala tayong service online. Pero marami ho sa kapatiran natin, lockdown pa rin. Ayaw hong pumunta na ng church. Parang wala talagang relasyon kay Kristo. Alam na Diyon, ito ho yung bagay na malalaman natin sa pamagitan ng pagsubok na ito, yung tapat, yung buhay na espiritual. Kung talagang buhay, hindi ka makatitiis na hindi mo hanapin na sambahin ng Diyos sa iglesia na kasama ang mga mananampalataya. Pero kung ikaw ay kontento na para bagang lockdown pa rin hanggang sa'yo, hanggang ngayon, may problema. We have to check it out. Baka hindi totoo
ang pananampalataya natin. Sino ba naman ang may gusto ng ganito? Nag-iingat tayo lahat. Pero kinasasabikan natin na magsama-sama at magdaos ng pagsamba na tulad nito. Kung malakas ang katawan mo, baka iniisip mo kahit magka-COVID ka, okay pa. Kasi kaya mo labanan. Paano kami? Yung mga may asthma, yung mga diabetic, paano kung tamaan kami? Pero hindi po yun ang aming nagiging desire. Ang nagiging desire namin, yung desire na ninanasa ng puso na ang Panginoon o ang Diyos ay sambahin. Why do Christians have a different view of life? Pakiran nga ito. Baka kaya patayo. Ayan. So bakit ho ba may ibang view? Ang kanilang kayamanan ay pang walang hanggan. Ito ang pananaw ng isang Kristiyano na nakakaunawa. Ang sabi po dito sa salita ng Diyos, alam nyo ho, dito ho sa verses 1 to 5, ikaw mismo, in verse 2, makikita po natin sa Bible nyo, 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin, sa mula't mula pa. Pinili ka. Hinirang ka. Ang sabi po sa English niyan, sa King James, maganda ho ang salin. Ang sabi po dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. Foreknowledge, ibig sabihin, sa simula't simula pa sa kaisipan ng Diyos, pinili ikaw at ako. Tayo po, pinili. Tingnan nyo yung katabi nyo nga, tingnan nyo nga. Hige, sanawin nyo yung katabi nyo. Mukha bang pinili yan? Mukhang pinili ano? Amen ba? Pwede kayo maka-amen. Sa tingin nyo, parang di yata pinili eh. Nagbibiro lang ako. So, ang sabi po ng salita ng Diyos, mga anak ng Diyos, elect according to the foreknowledge of God, the Father. Through sanctification of the Spirit. Pinabanal ng banal na Espiritu. At ang sabi pa dyan, mga anak ng Diyos, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Alam nyo ho, ito kasing sulat ni Pedro neto, mapapansin nyo ho sa verse 1, na ang sabi po dito, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. In other words, the strangers is scattered around the world. Kasama po ang mga tao rito na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo para sa inyo, para sa atin, ang mensahe po na ito. Pinili bago palikhain ang sanlibutan ayon sa Ephesians chapter 1 verse 4. Pinili ka. Alam niyo sa Diyos, wala hong sorpresa. Hindi ho nasusurpresa ang Diyos sa lahat ng bagay na darating. Sapagkat kasama ho yan sa plano ng Diyos. Kaya sabi po dito, sila ay mga pinili ayon sa kaalaman mula sa simula pa ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, na ikaw ay pinili, elect according to the foreknowledge of God the Father. Pinabanal, nilinis, ang sabi po dito, ng banal na Espiritu at nilinis ng kanyang dugo. Iyan po tayo, mga anak ng Diyos. Makikita po natin ang yaman dito. The
They have been in God's plan from the beginning. Ang Diyos ay may plano mula sa simula pa. At ibinukod tayo, isinet apart ka. Ito ang katangian ng isang tunay na Kristiyano po, mga anak ng Diyos. Una, ikaw ay pinili. Tapos ibinukod ka niya. Ngayon, madidistinguish mo na ang pamumuhay dito sa sanlibutan ito sapagkat kabi-kabila, wag na ho sa labas sa mga kapitbahay nyo. Ang gugulo, minsan nagbibidyoke, nagiinuman, puro bisyo. Wala tayong magawa. Bakit? Kasi yan ho ang takbo ng mundo. All we have to do is to kneel down and pray for them. Ipanalangin. Yun ang pwede nating gawin. Bakit? Ang tanong, nilikha ba tayo para sa paggawa ng masama? No. Ayon po sa Ephesians chapter 2 verse 10, God created us to do good things. Nilikha tayo ng Diyos para gumawa tayo ng mabuti. Kaya nga ho, yan yung sinasabi ni Pastor dito tulad natin mga tupa. Para bagang sa paggawa ng masama ay hindi natin magagawa. Sapagkat tayo ay binago ang ating puso't espiritu at ang layo ng Diyos sa atin habang tayo nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti. Bagamat may mga mananampalataya na mamali ng kaisipan para dyan. So elect according to the foreknowledge of God. Kasama sa plano na ng Diyos. They know that they have been set apart by the Holy Spirit. Tinatakan ng banal na espiritu. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi niyo ba alam ng inyong katawan ay templo ng banal na espiritu? Ang sabi ng salita ng Diyos. So parangalan mo ang Diyos, ang sabi niya. Kung ikaw ay tinatakan at ang buhay mo, ang iyong katawan ay pinananahanan ng banal na espiritu, banal na espiritu. Ano ang lumalabas sa buhay na dapat ginagawa ng isang Kristiyano? Hindi ba dapat may kabanalan? Kasi pagkakasalanan, mapipighati ang espiritong nananahan dyan. Ano sabi ng verse 20? Binili kayo sa halaga. Kung kaya, gamitin mo ang iyong buhay para ang Diyos ay mabigyan ng kaluwalhatian. Ang buhay mo hindi na sayo. Binili na yan. Siya na may-ari. Alam niyo ba kung ano yung preceding verse nun? Binanggit po ni Apostle Pablo doon ang pakikiapid doon sa mga preceding verse. Kaya binuntot niya ho yung verse 19 and 20. Ang buhay nyo, ang buhay natin, hindi sa atin, sa Diyos. Kaya nga dapat, ang buhay natin, yung katawan natin, ang ginagawa ay para mabigyan ng parangal at kaluwalhatian ang Diyos. Sapagkat siya may-ari, siya ang bumili. Binayaran niya ng walang kasing halagang dugo niya. Nilinis ng kanyang dugo ng Panginoong Jesucristo. Ayon sa verse 3, ang sabi po dito sa 1 Peter, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. See? Nilinis tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ho, sabi sa Romans chapter 5, basahin ko lang po ito, no? Romans chapter 5, verse 8 and 9. Ang sabi po dito, datapwat pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Verse 9, luha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam nyo mga anak ng Diyos, ito ho yung dapat malaman natin. Ang isa hong tao na hindi ho makararanas ng habag ng Diyos
ng paglilinis at pagliligtas ng Diyos. Kapatid, puot ng Diyos ang mararanasan. Puot ang naghihintay. Kaya nga ang sabi po ng John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumasampalataya, ang mararamdaman at matatamasa ay puot ng Diyos. Separation ho yun. Separation from God. Eternity. Eternal. Pangwalang hanggang buhay po. Pangwalang hanggan. Kaya ngayon, titingnan natin, ano ngayon ang mahalaga sa buhay ng tao? Ang bagay na iniibig ng tao, ang bagay na makasanlibutan, ang bagay na mga makasalanan. Ano ang maitutumbas nito sa naghihintay sa atin na inaasahan ng mga mananampalataya? Mamaya po makikita po natin yon. Tayo pong lahat ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Lahat ng genuine na sumampalataya sa Panginoon tumanggap ng habag, ng biyaya. Ephesians 2:8, di ba? Sa biyaya, naligtas kayo. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Imagine? Kaya nga yung kaligtasan wala sa atin. Regalo po yan. Kaloob ng Diyos. Plano niya bago palikay ng mundo. One day, maririnig mo ang salita ng Diyos ng kanyang pagliligtas at kanyang pag-ibig. At ikaw mismo, pag narinig mo yon, nasa kinauupuan ka pa lang, nananampalataya ka na. It doesn't matter kung ikay kailangan pumorward. No, diyan pa lang sa kinauupuan mo, kahit sa isang krusada. Pag narinig mo na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, si Kristo namatay para sa iyo. At kung ikay sasampalataya at magsisisi ng iyong kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit doon pa lang sa kaduluduluhan, basta narinig mo, ano sabi ng Bible? Romans chapter 10, ang pananampalatay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Wala sa iyo yan. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, ito ay kaloob sa iyo. Yung biyaya ng pagliligtas, kaloob, bigay sa iyo. Hindi sa iyo nang gagaling. Maliwanag po ang salita ng Diyos. So we are all recipients of the grace of God. At lahat tayo na nakasumpong ng kaligtasan ay nag-aangkin ng kapayapaan. Kasi sinabi rin noon ng Panginoon sa John chapter 14 verse 27, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Ito ang aking iniiwan sa inyo. Lahat kayong nagsisampalataya, lahat kayo na umaasa na isang araw ay i-reveal sa inyo ang pagliligtas ng Diyos na ito. Napakahalaga po nito ang pinag-uusapan natin na ito regarding po sa 1 Peter chapter 1 verses 1 to 9. The resurrection of Christ provides them a living hope. Yung pagkabuhay ng Panginoon, ito ho ang sabi. Minsan may nakikita ako, kahit sa messenger lang. Meron ho kasi kaming classmate, yung bang group chat ng magkakaklase. Meron po ako isang klase, nag-share doon sa group namin. Meron akong kaklaseng isa nagsabi, bakit? Totoo bang may langit? Bakit? Nakarating ka na ba doon? Siyempre, sabi ko, nakikita ko lang sa group chat ng aking classmate nung high school. Hindi ako sumasagot. Hindi ho magiging malinaw. Iniisip ko, wise na hindi malinaw dun lang. Kailangan personal na ma-share mo si Kristo sa Kanya. Upang kung may mga sunod-sunod na tanong, maipapaliwanag mo na mabuti. Ang pagkabuhay ng Panginoon, ito na ang katibayan na ikaw at ako ay muling mabubuhay. Pinangako niya yon. In John chapter 11, verses 24-25, ako ang buhay. At ang muling pagkabuhay, bagamat pag ikay sumampalataya, bagamat ikay mamatay, muli kang mabubuhay. Kasi siya yung pagkabuhay.
at pinakita sa Bible kung ano ang naging pagkabuhay ng Panginoon, iyon ang ating magiging pagkabuhay. To be absent in the body, to be present with the Lord. Kaya tayo mga anak ng Diyos, mayaman ho tayo. Bakit ho tayo mayaman? May pinamamana ang Diyos sa atin. Meron po siyang inilaan sa atin na kayamanan na naghihintay po sa atin. Ang sabi po dito, we have eternal inheritance awaiting in heaven. Verse 4, ang sabi po ng verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapingtasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Ano ba yan? Sige. Ikaw, sabi niya, tayo, eto ho kasi ang mananampalataya ha. Ang mananampalataya ho nabubuhay sa mga bagay, umaasa sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang sabi po ng Hebrew chapter 11. Kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay yung pinagtitiwalaan, inaasahan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nasulat sa banal na kasulatan, pinanampalatayanan mo isang araw, ay tatanggapin mo at ito'y yung matatamasa. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya nga sabi po dito, mga anak ng Diyos, sa verse 4, yung binasa po natin, mayroon tayong hinihintay. Magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inyahanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Direct po yan sa mga mananampalataya ho Quote and quote. Ang mababasa nyo lang sa Bible ang mga mababasa nyo sa John chapter 14, verse 1 to 3, ako'y maghahanda ng mansion, ng bahay sa langit. At pag naipaghanda ko na kayo, babalik ako upang kuhanin kayong lahat at upang itira kayo doon. In Revelation chapter 21, verse 4, papahirin ang inyong luha at kayo'y mamamayan sa aking bayan at ako ang inyong magiging Diyos at makakasama nyo sa langit. Mababasa nyo rin dyan, ang lahat ng inyong lalakaran ay mga ginto. Hindi detalyeng masyado ang langit. Walang masyadong binigay. Ano ba tirahan ko doon? Ako ko iba, merong kama na, ano ba yung mga kamang magaganda? Yung malambot. Ang bahay ko ba doon matibay? Di ba tatamaan ng bagyo? Wala ng bagyo. Wala ng baha. Wala ng problema. Wala ng hapis. Ang lahat ng kalungkutan, papahirin ng Panginoon ang iyong luha. Minsan ho, pag pinag-aaralan ko, langit at impyerno, detalye, impyerno. Ilti mo uod. Ilti mo yung apoy. Ilti mo yung asupre. Yung burning fire. Detalye. Pero ang langit, iilan lang Pero pinananampalatayanan nating lahat yun. Ano ba ang sabi po? Ito ho. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 17. Basahin ko lang ito. Romans chapter 8 verse 17. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. At kung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga'y makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumulhati naman kasama Niya. Alam nyo, hindi lang si Peter ang nagsulat niyan. Maging si Apostol Paul at ang iba pong mga lingkod pa ng Diyos sa Bible, inilalahad nila kung ano ang naghihintay sa mga nagsisampalataya sa Panginoon. Sasaan ba ho? Bukas sumakaloy, pipikit din ang ating mga mata. Meron ba ditong mabubuhay pa ng 100 taon? 50 years from now, kakayanin pa ba?
kung ang edad mo ay mga 40 ka na, pag additional 50 years, baka mahirapan na tayo. Di ba? Paano kung senior na, ilang taon na lang? Huwag ka naman, pastor, magbilang. Ikaw naman ang Diyos ang nakakaalam. Alam ko naman ang Diyos ang nakakaalam. Pero siyempre, pwede mong bigyan na hanggang 80, 90 buhay, no? Sino ba pinaka-may edad sa atin? Si Kuya Rudy, 72 yata. At Tatay Sumil, 80. O si Tatay Sumil siguro kaya pa 50 taon, no? Ilang taon yun? 130 years. So, lahat tayo darating doon. At may mga kapatid po tayo na natulog na. Ano ibig sabihin ng natulog Yun kasing sa Bible kasi, yung namamatay, pagtulog ang word. Hindi kasi sa isang banda, ang kamatayan kamatayang pang walang hanggan. May binabanggit sa Bible. Pero sa Bible sa mga mananampalataya, natulog na. Parang natulog pagising mo si Kristo kaharap mo. Kaya nga sabi ng Bible, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious ibig sabihin, kinasasabikan, napakagandang pagmasdan sa Diyos ng isang mananampalataya ay matulog na at makasama ko na siya. Yun yung tagubilin sa mga nauna na sa atin dito na mga kinuha na ng Panginoon. Alam niyo sa Thessalonians, pag binasa niyo, gusto kong malaman niyo, sabi ni Pablo, upang huwag kayong magdalamhati. Gusto kong malaman niyo, yung mga nauna na sa inyo, ay nasa piling ng Diyos upang huwag kayong magdalamhati. Ngayon sabi ng Bible, precious sa harapan ko pag ang isang anak ko ay kinuha na. So napakahalaga po nun. May hinihintay po tayong eternal inheritance awaiting in heaven. Naghihintay po tayo, kaya ang kanilang kayamanan ay pangwalang hanggan. Yan yung una nating points. Talaga naman pangwalang hanggan. Ngayon, kung di ka naniniwala, nasa iyo yan. Pero maliwanag ang mga kataga ng salita ng Diyos. Ito'y para sa iyo, para sa atin, na mga nagsisampalataya sa Panginoon. And take note, hindi lang tayo may kayamanan na pangwalang hanggan. Andiyan pa rin ang kamay ng Diyos. Tingnan niyo ito, common sense. Common sense lang. Kung ikaw mismo ay niligtas ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, bago palikhain ang sanlibutan, kasama ka sa listahan. Sa oras at sa tamang panahon, hihipuin ka niya. Mananampalataya ka. Magsisisi ka ng kasalanan at tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, yung nililigtas ng Diyos at kasama sa kanyang listahan, mahal na mahal niya yun, di ba? Tama ba? Mahal na mahal ba ng Panginoon yon? Mahal na mahal ng Panginoon. Kung mahal na mahal ng Panginoon, hindi ka kaya iniingatan. Kung nung dati wala ka pa, kasama ka sa plano niya, kasama ka sa kanyang pagliligtas, ngayong nandito ka na, naligtas ka na, tandaan mo, yung divine protection ng Diyos sa'yo, lagi mong kasama. Ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, left, right, back, front, mula sa iyong ulo hanggang sa iyong paa, nakasirkel sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Alam niya kung ano daraanan mo. Ano ang sabi po ng verse 5? 1 Peter chapter 1 verse 5. Sabi po dito, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang inihintay nyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ang sinasabi po dito, iniingatan tayo ng Diyos. Iniingatan tayo ng Panginoon. Hindi ko mo naligtas ka, tapos na. Ang sabi po dito, who are kept by the power of God through faith unto salvation.
Iniingatan tayo niya dahil mahal na mahal ka niya. Ngayon, alam niyo ho, naalala ko lang yung sabi sa John chapter 10, verse 28-29, ang sabi doon, yung mga sumampalataya at entitled at naging anak ng Panginoon, hawak ng Panginoong Hesukristo ang buhay. At ang sabi pa ng verse 29, ang Ama ay nakahawak din sa'yo, kaya hindi ka liligwak, hindi ka mabibitiwan. At anumang yung landas at tahakin bago ka pa umalis, pag uwi mo, alam na niya. Alam niya kung ang direksyon mo, mapapahama ka. Alam niya kung matitisod ka. Alam niya kung kailan ka may karamdaman at kailan ka malakas. Walang nalilingit sa Diyos at walang sorpresa sa Diyos. Alam niya lahat. Pero dahil ang tao, tumitingin tayo sa limitadong pananaw at kaisipan. Limitado lang po tayo eh. Minsan doon lang ho tayo sa angle, kung ano yung nararanasan natin, nandun lang ang ating kaisipan. Minsan hindi natin na-analyze yun. Nasusukat ng isipan natin. Pero ang Diyos hindi mo pwedeng isupresa. Alam ng Diyos kung ano ang tahakin ng ating mga paa. What else? Ano pa ho ang kakaibang view natin? Ang kanilang mga pagsubok ay pansamantala. Ito maganda ho eh. Tangina ho, ang ating kayamanan ay pangwalang hanggan. Ibig sabihin, lahat ho tayo entitled sa yaman ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kasamang tagapagmana ni Kristo sa langit. Ngayon, ang kanilang mga pagsubok ay pansamantala. Verse 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Ang alin? Ang sabi ng Bible, tingnan nyo, ito'y dapat ninyong ikagalak. Ang alin? Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ngayon, tanungin ko kayo, ang pagsubok ba kalooban ng Diyos? O, bet alam, sumasagot. Kalooban ba ng Diyos ang pagsubok? Nasa Bible. At napakaraming karakter sa Bible from Old Testament to New Testament na talagang pinararaan ng Diyos sa iba't ibang pagsubok. Kahit sa mga tukso, dumaraan. Ngayon, ibig sabihin, lahat tayo entitled. Ikaw ako entitled ho sa pagsubok. At kung wala ka nararanasan, darating. Hintay ka lang. Darating ho. Kasi ang sabi po ng Bible, ang sabi po ni Peter po dito, ito'y dapat ikagalak. Dapat daw ikagalak ho. Sa Santiago ho nakasulat din, Santiago chapter 1. Magalak kayo pag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Dito si Peter sinabi rin, may layunin, may purpose ang Diyos. Bakit tayo pinararaan sa ganitong kalalagayan? Ang sabi diyan, ito'y dapat ninyo ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang maganda dito, ang magandang marinig, sandaling panahon lang. Hindi pang walang hanggan, hindi pang matagalan na pagsubok. Alam niyo, itong COVID-19, pagsubok. Ang sabi ng Bible, sinabi kanina, iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Tapos, dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. Pinararanas tayo. Alam niyo kung ano mahirap na pagsubok? Sa naranasan ko kasi yung magkaroon ng karamdaman ng mahal mo sa buhay, wala kang magawa. Yung wala kang magawa na hindi mo malaman ng solusyon at kagalingan. Hanggang sa ito ay kunin sa'yo. Pagsubok yon, mabigat na pagsubok. Kasi mahal na mahal mo yung tao.
Nakikita mo, nahihirapan. Hanggang sa kunin ng Panginoon. Iba't ibang klaseng pagsubok ang atin pong pwedeng maranasan. Yung James chapter 1 verse 2 and 3, nakalagay po doon. Magalak kayo kapag dumaranas kayo na iba't ibang pagsubok. Pero ang masarap dito ang masarap pakinggan sa maiksing panahon. Magalak kayo pag kayo ay dumaranas ng mga bagay na ito. Pero alam nyo hirap magalak, no? Para bang hirap magalak eh. Kaya lang yun sinasabi ng salita ng Diyos. Pag dumanas ka ng pagsubok, sabi magalak. Pag nakaranas nga ng sakit at karamdaman, wala kang perang pampagamot, hirap kayang magalak. Di ho ba? Ano sasabihin natin? Baliktad yung sinasabi nito. Pero may purpose. May purpose ang Diyos. Sinabi rin naman na 1 Corinthians chapter 10 verse 13, alam na alam niyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at di niya itutulot na subukin kayo sa higit sa inyong makakaya. At kalakip noon, ay bibigyan niya kayo ng paraan upang kayo'y matulungan sa nararanasan ninyong pagsubok. Tutulong ang Diyos sa atin. Alam niyo ang isang bagay na napakaganda rito? Yun hubang nakakapanalangin tayo. Yung bang nakaiiyak tayo. Pag dumaranas ka na niyan, alam ng Diyos ang kakayanan mo. Bago pa dumating niya, sukat na niya. Alam na niya, magiging resulta. Kaya hindi ka iiwan. Nais ng Diyos, manalangin ka, umiyak ka, kagigiliwan ka, kapananabikang niya. Gusto niya para bang isang anak na naglalambing sa kanya, umiiyak sa kanya, dahil nakikita niya nahihirapan ka. Nasabi sa Isaias, alam niyo may makatitiis ba sa isang ina sa kanyang pasusihing baby upang kanyang mapabayaan? Di wala naman talaga. Sabi niya, kung mayroon man, ako hindi. Sabi sa Isaias ako hindi. Kung mayroon mang nanay na makatitiis sa kanyang pasusihing anak, ako hindi. Ngayon, kung nakakaranas tayo ngayon, hindi ko alam kung sino sa inyo ang dumaraan sa iba't ibang nararanasan sa hirap ng buhay. Hinihintay ka niya, lapit ka, manalangin ka, awitan mo siya, umiyak ka sa kanya. Naranasan ko po iyan Mahirap naman talaga. Hindi ka naman maghahalakhak sa katatawa, iiyak ka talaga. So, we have many cause to rejoice. Anong pwede mong i-rejoice sa Panginoon? Your sins are forgiven. Pinatawad tayo sa ating kasalanan. And we have eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan. Pinaalam nga sa atin ng Diyos yun Pinaalam sa atin ng ating Panginoon. 1 John chapter 5 verse 13, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo may buhay na walang hanggan. Lahat ng sumampalataya may buhay na walang hanggan. Buhay ka palang pinaalam na sa you are entitled, na may buhay na walang hanggan ka. Alam niyo, hindi naman tayo immune sa mga trouble, sa mga pagsubok. Pero alam natin na ito ay sandali lang. We know it will not last. Maiksing panahon lang ang pagsubok sa buhay. Alam ko po yung mga kapatid natin na dumanas nito. Yung mga kinuhanan ng mahal sa buhay, pagsubok po yon. Alam natin yon. May mga kapatiran tayo na kinuhanan ng mahal sa buhay. Mahirap. Pero nakikita natin kung saan sila napunta. Nakikita natin yung sandaling hirap. Habang tayo nakatingin sa Panginoong Jesucristo, parang madali lamang pag natapos. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 18,
Ang sabi po dito, sapagat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalati ang mahayag sa bawat isa sa atin. Yung nararanasan natin dito, hindi pwedeng ikumpara sa naghihintay sa atin. May pangako ang Diyos eh. May pangako ang Panginoon sa bawat isa po sa atin na pinapaalam po sa bawat isa po sa atin. Hindi tayo immune sa mga troubles at mga pagsubok at sa hirap. Kaya lang, ang pinapangako sa atin, sandaling panahon lang ang nararanasan natin. Alam nyo, hindi ko alam kung anong degree, kanya-kanyang pananaw. Kung naranasan mo yan sa iba, hindi ganong mahirap, sa'yo mahirap, yan ang pananaw. Iba't ibang tanaw. Kahit isang problema, iba-ibang ramdam, iba-ibang tanaw. Pero alam ng Panginoon po yun. Ang isa lang ho na napakaganda, yung posisyon mo at posisyon ko, hindi nababago kay Kristo. Ano ba sabi po ng verse 5? Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo sa kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Iingatan ka. Permanent position po yan. Hindi ho kayo pababayaan. At the same time ho, kahit maiksing panahon, naghihintay pa rin ang Diyos sa inyo. Even yung inyong mararanasan na naghihintay sa atin na kaluwalhatian at kayamanan sa kanyang kalangitan. Yung pagiging anak mo bilang position mo, hindi nababago. Yung pagiging pagpili sa iyo ng Diyos, ayon sa kanyang layunin, hindi nababago bilang anak. Bilang anak niya. Yung discouragement po sa buhay, sandali-sandali lang yan eh. Sandali-sandali lang. Kaya eto ho tayo mga mananampalataya bilang pagkakapatiran, kung paanong inibig ko kayo, ganun din kayo mag-ibigan. Yung pagdadamayan. Halimbawa ganito, may kapatiran kayo, alam mo na mayroong mga pagsubok, damayan. Sometimes, minsan hindi mo kailangang magsalita eh. Naranasan ko po ito. Yung tapiking ka lang ho, alam na niya kung ano ibig mong sabihin. Nakagagaan. Asan si Brother Eric? Tapalan mo raw na 1,000, 2,000, na lumalakas daw eh. Saan ba si Brother Eric? Brother Eric, pag nagkwento matatawa ka. Pagka daw may sakit at umiika ang pet, tapalan mo daw 1,000, bilis daw lumakad eh. Ewan ko ba diyan kung totoo yung sinasabi niya. So damayan ho. Tapikin mo siya. Ibig sabihin yung pagtapik mo, nararamdaman niya, nandoon ka sa tabi niya. Naranasan ko po kasi yun eh. Minsan hindi mo kailangan magsalita. Alam niyo ho, ako, yung tatay ko ho kasi, babalik sa tatay ko, no? Ang tatay ko ho kasi, marinig ko lang ang boses, lumalakas ho ako eh. Lalo na kung tapikin ka sa balikat ng tatay ko, hindi ho nagsasalita yon. Pero alam ko ho kasi ang tining ng kalooban ng tatay ko eh. Aha. Maprinsipiong tao. At ang naiiwan po sa akin, yung kanyang mga alaala na pwede mong sundan dahil sa ganda. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kapatid. Kahit matanda sa kanya, ang tatay ko po kasi, kahit matanda sa kanya, pag mali, bunso ko po kasi tatay ko eh, siya ho naging pinakamahaba buhay eh, inabot ng 95 eh. Pagka ho mali yung kapatid niya, tatalikod lang ho yun, hindi ho magsasalita laban sa kanyang kapatid. Sa aming magkakapatid ho, halimbawa ho, nag-away kaming magkapatid, ang papaluin po doon, yung bata. Ayaw ho ng tatay ko na bata ka, lalaban ka sa nakatatanda. Ang sasabihin ng bata, kasi, may kasalanan yung mas matanda. Ang sabi ng tatay ko, buhay pa ako, sabihin mo sa akin. Pero yung lalaban, ayaw ho ng tatay ko yun eh. Kaya ho yun yung nagisnan ko. At yung pagtulong ho sa kapatid at pagmamahal sa magulang, nakita ko rin. Kaya ho, siguro yung damdamin ko ho, yun yan eh. Kahit ho sa mga kapatid ho, maraming prinsipyo ang tatay ko ho. So,
Kaya ko po nabanggit yon sa pagmamahalan ho bilang magkakapatid. Dapat ho nandoon tayo. At kaya ko lang ho nasabi na pag tinapik ako, lumalakas ho ako kasi alam ko ho yung dinanas at dinaanan ng tatay ko. Naranasan na raw ho niyang mamatay sa mga malaria at pagpapahirap sa kanya noong panahon ng gyera. At talaga hong anyway, tsaka ako na lang yung kukwento. Isang story ho kasi na maganda buhay nun. Alam po ni Kuya Emo yon, pamangkin po yan. So, kaya ho pag tinapik ako, lumalakas ako. Kaya tayo din ho mga kapatid, mag-alala yan. Alamin natin paano. Let's say for example, sa amin ho mga men, ginagawa ho namin ngayon, pagka meron hong nagkakasakit yata, nagkakaroon kami ngayon ng plano na magkaroon ng budget. At kahit sa maliit na bagay, hindi ho yung laki minsan yung maitutulong mo, alam na nagmamahal sa'yo yung mga kapatiran mo. Lalo na pag nadalaw mo, na-encourage mo, napanalangin mo, yun ho tayo Nagdadamayan dapat. Doon makikita ang pagmamahalan ng mga magkakapatiran. So yung discouragement natin, sandali lang. This was Paul's reason for rejoicing in trouble. Alam niyo si Pablo nagre-rejoice siya sa kabila ng trouble na kanyang naranasan. Alam niyo yung Acts chapter 16? Nakulong po sila Pablo and Silas po doon sa dungeon. Pag sinabi ho sa Bible na dungeon, yun po yung kaloob-loobang kulungan. Daig pa ang Bartolina noon. Hindi lang isang selda, dalawang selda. Kaloob-looban po yung dungeon. Parang sa panahon ngayon, baka hindi lang Bartolina ang katapat po noon. Sila Pablo and Silas ikinulong sa kaloob-looban po doon. And yet, nung nandun na po sila, kumanta po sila sa Panginoon at nanalangin. Umawit po sila ng mga himno, salmo, papuri sa Diyos. Of course, yung mga kapwa bilanggo, nadidinig sila. At sa kanilang pagdawit, sabi ng Dawit, dalangin at awit, nayanig ang kanilang kinalalagyan. At ang mga selda ay nangabuksan. At alam niyo pag nasa dungeon kasi, bukod sa nakakulong ka na sa kaloob-looban, mga nakatanikala pa ho ang mga paanot kamay. Ganun ho yung kulungan ng araw sa panahon nila. Ay nagkalasan ho yung tanikala, nagbukasan ng mga gate. Namatay ang ilaw, at nung magising yung bantay, nang makita'y bukas ang mga kulungan, at hindi sila makita, nakatakas sila, binunot yung espada nung bantay, at magsasaksak at magpapakamatay. Ang ginawa ni Pablo, ang sabi ng King James, Paul cried loud with voice, tinawag siya, huwag mong gawin yan. Huwag kang magpakamatay. At nung binuksan ang ilaw ng gwardya, patakbo siyang lumapit kay Pablo and Silas, lumuhod at nagsabi, ano po ang dapat kong gawin? Ang sabi nila Pablo and Silas, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan, maliligtas. Anong ibig sabihin po nito? Mahirap yung kalalagayan po nila. Alam nyo, yan hong Acts chapter 16 na yan, dyan nagsimula ang iglesia ng Pilipos. Dyan po sa sambahayan na yan. Yung Macedonian Church of Philippians, sa kanila ho nagsimula. Nung sumampalataya po ito, kasama si Lydia, na pinangangaralan po ni Pablo and Silas. Nagawa nilang manalangin, nagawa nilang magpasalamat at umawit sa Panginoon. Pero mind you, bagamat mahirap, ang Diyos gumagawa ng himala. Sa buhay po natin ngayon, lumalabas-pasok tayo dito. Maraming COVID, di ba? Ang COVID ho, nakamamatay. Hindi po ito biru-biruan. At maging yung vaccine na ginagamit po na yan, wala hong well-study po yan. Hindi ho natin alam in the long run kung ano side effects. Kaya nga ho, nakakatakot din. No ho? Yung survey po kasi sa amin sa Pinagbarilan, tinanong ko yung nagsasurvey. Sabi ko, ilan ba ang magpapabakuna
Sabi ko, ano ba kakong bakuna? Sinovac at saka yung sa UK, yung AstraZeneca ba yon? Oh, yun na yun. Kung ano pangalan. AstraZeneca ba yun? O sige, ilang kako kasi kinuha yung ano na, I am safe. Kami, sige kako, ay tatlo namin. Ako, si Rosie, Ate Rosie, ano. Sige, pero pwede ba kako umatras kung sakali? Pwede naman neka. O sige kako, ala pa na may bakuna, no? Ala pa raw. O sige, ilagay mo na yung pangalan namin dyan. At pag nakabalita kako kung na hindi maganda, ay atras ako. O then nilista kami, ilang percent ho ba ang magpapabakuna, sabi ko. Sabi ho sa akin, wala pang 10% sa 100%. Aba, ngayon, ang virus ho, makala. Sa atin ho sa Balig, marami ho marami. Ingat po tayo. Nakamamatay po kasi yun. Katulad ko ho, diabetic ako. Baka may asthma sa inyo, mahirap din yun. No? Ingat-ingat din po talaga. Tsaka isabihin, ang sabi po ng Bible, manalangin at umawit sa Panginoon. Ang miracle ng Diyos, bumababa. Yun ang nangyari kay Paul. At sa kalagayan po ni na Pablo, nasa kaloob-looban ka sa dungeon prison, nakatanay ka lang mga kamay at paa mo. Anong galak meron karon? Niihip ng hangin, hindi mo mararamdaman. Ano ka sa isang parang yungib. Pero nagawa nilang umaawit sa Panginoon. Nagawa nilang umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Parang animoy kina Pablo ay maliit lang na pagsubok, pero imaginein mo pa lang ang hirap. Pero gusto ko pong sabihin po sa inyo, ang sabi ng Bible, hindi mo maikukumpara, sabi sa Romans chapter 8, hindi mo maikukumpara anumang hirap, sakit na maranasan mo sa naghihintay sa iyo na mararanasan mo pagdating sa kalangitan. Yung pong sinasabi ng Bible na wala ka nang maramdamang sakit, wala ka nang maramdamang hirap, wala ka nang maramdamang lungkot, pag ang isang taong namatay ay tunay na mananampalataya. Pero pag hindi mananampalataya, hindi tunay na mananampalataya at hindi naligtas, hindi pwedeng sabihin yon. Yun ang simula ng sobrang paghihirap pagka ang isang tao na hindi nawala kay Kristo o hindi nakaranas ng pagligtas ng Kristo ay mamatay. Kabaliktaran ho. Pero sa isang mananampalataya, sa isang anak ng Diyos, sa isang nakaranas ng habag ng pagliligtas ng Panginoon, precious in the sight of the Lord. Kaya nga pwede mo sabihin talagang mapalad siya. Mapalad siya. Dahil kasama na niya ang ating Panginoon. Ang sabi ng Bible po in Revelation chapter 21 verse 4. Basahin ko lang po sa Revelation chapter 21 verse 4. Ito po ang sabi. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis. Ulitin ko po At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. See? Yan ho ang nararanasan. Kaya precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious in the sight of the Lord is the death of His child. Sapagkat wala na siyang mararanasan ganoon. Ngayon, ang sabi po ng Romans chapter 8, anong maitutumbas ng mararanasan ng hirap sa naghihintay sa iyo na yan sa langit? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, bakit hindi ka ba mamamatay? Bakit? Hindi ka ba lilisan sa mundong ito? Lilisan ka, aalis ka dito. Hindi mahabang panahon, sandali lang. Iyan ang naghihintay sa bawat pinangakuan na anak ng ating Panginoon. And for the last, ito na ho. Bibilisan ko na ho. Isang oras na ho ako mahigit nagsasalita. Baka hindi niyo po alam.
Oo nga, kanina ka pa nga pastor dyan eh. Dapat nga, tapos na nga tayo eh. Hindi ko tatapusin kaagad. Oo, kasi hindi kayo makakaalis dyan. Number 3, ang kanilang mga pagsubok ay puno ng mga layunin ng Diyos. Punong-puno ng layunin. Kung dumaranas ka, kalooban ng Diyos na dumanas ka ng pagsubok, may plano. May layunin ng Diyos sa bawat tao, bawat anak niya, sa bawat isa po sa atin. Mayroon siyang plano. All believers live in the circle of God's love. Lahat tayo nasa poder ng pag-ibig ng Panginoon. Alam niya ang anggulo. Yapak mo, paglakad mo, pag-atras mo, paghiga mo, pagising mo, pagtulog mo, lahat ng plano mo, alam niya. Kaya ang tunay ng mga mananampalataya ho, nagdidepende sa panalangin. Bawat desisyon na dating gagawin, pinapanalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom. Panginoon, bigyan mo kami ng direction. Panginoon, divine protection mo sa amin. Sa amin tatahakin na ito. Nananalangin, sumasangguni sa Diyos na nakakaalam ng kahapon, bukas at magpakailanman. Alam niyo ho, nothing comes their way without His knowledge. Walang daan na tatahakin mo na hindi niya alam. Walang direksyon ka lalakaran mo na hindi niya alam ang dulo noon. Gusto niyong malaman? Job 23 verse 10. Ang sabi po dito sa Job 23 verse 10. Hirap yatang hanapin ng Job. Ang sabi po dito sa Job 23 verse 10, ito, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Alam ng Diyos ang bawat lakarin ko, lahat ng direksyon. Alam niya, walang surprise sa Diyos. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. So kung dumaranas ka ng pagsubok, alam ng Diyos, dumaranas ka. Alam ng Diyos ang intensity nito, ang bigat nito, alam ng Diyos ang lakas nito. Alam niya, walang nalilingid sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ito ho tayo. Pag dumaranas ho kayo ng kabigatan, isa kang mananampalataya. Lumalakad ka sa katuwiran, sa kalooban ng Diyos, pero dumaranas ka ng kabigatan sa buhay. Alam ho niya yun. Alam niya. Gawin mo yung ginawa ni Pablo. Dumadalangin na tumaawit sa Panginoon. Hinehele, naglalambing sa Diyos. So maliwanag po yung sabi dito po sa 23 verse 10. Alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, okay, sige, dumanas ako ng pagsubok. Ang sabi niya, lalabas ang kadalisayan kasi nandun ang katapatan. Alam naman ng Diyos yung kahinaan natin eh. Alam niya kung hindi mo kakayanin. Nakarescue siya eh. Alam niya kung kaya mo o hindi mo kaya. Nandyan ang kanyang kamay. Yung discouragement natin is only for a season. Sandali lang. Kaya nga ho, tayo ho, may mga pagkakataon pagka dumaranas nito, alam na ng Diyos po yun. Kaya nga yung sabi na, eto pa, tingnan nyo ho ah. Alam nyo ho, yung mga apostol, in John chapter 14, nung lumakad ang Panginoon sa tubig, actually ho, nagpakain siya ng libo-libo nun eh. Sa isda tinapay, pagkatapos nun, sige, mauna na kayo, tumawid kayo na ibayo ng karagatan, sabi sa mga apostol. At ang Panginoon umakyat sa bundok, nanalangin. At nung hating gabi na, pamadaling araw na, sumunod ang Panginoon, naglakad sa tubig. At ito namang mga alagad nakakaranas ng malakas na halo ng tubig, nangatakot. Tapos nakita na, naglalakad ng Panginoon sa tubig. Sabi niya, multo, hindi ako multo, ako to, sabi ng Panginoon sa mga alagad. Sabi ni Pedro, Panginoon, hayaan mo makalakad. Sige, halika. Dahil lumakad si Pedro. Nung lumakad si Pedro, nakita niya malaking alon na hampas sa kanya, natakot, lumubog. Tapos humingi siya ng tulong. Panginoon, help me. Inunat ng Panginoon ang kanyang kamay at siya'y inahon. Ngayon, ang sabi niya, ang liit ng iyong pananampalataya. Pagsubok po yon. Inalaw ng Diyos yon upang sila ay patatagin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. So maliwanag po 'yan sa atin. Even po yung mga story sa Bible, inaalaw ng Diyos ang pagsubok. Kung ikay nasa pagsubok ngayon at ikay nasa kalalagay ng pagsubok,
mag-isip ka, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong, nakaalalay siya sa iyo. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. Gamitin ko ngayon to pero may iba kasing points ito. Ang lahat nagkakalakip-lakip para sa mga anak niya. Sa ikabubuti. Lahat ng experience po natin design po para maging katulad ni Kristo. Basahin ko lang po ito, Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi po ganito, sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanya anak upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. Ang sabi po dito, every experience is designed to make them like Jesus. Dinidesign na ng Diyos yan upang si Kristo ay makatulad natin. Siya ang ating panganay, si Kristo. Kaya all things work together for good. Lahat nagkakalakip-lakip. Alam na ng Diyos. Yung trials po natin ay natetest ang ating pananampalataya para ito'y i-prove kung ito'y totoo. Ayon sa verse 7, sa ating pinag-aaralan sa 1 Peter. Di ba? Ito po yung verse 7. Ito ang sabi po ng verse 7. Malapit na po tayong matapos. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. At gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ang sabi po ng Bible, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok. Pinararaan din tayo talaga sa pagsubok. Kung totoong pananampalataya yan, mas tatatag ka. Kung totoong pananampalatayan, makikita ang tunay na katapatan mo. Yun ang sabi ng Bible. Inaalaw ng Diyos. Ngayon, kung ito'y inaalaw ng Diyos, kung ito'y inaalaw ng Diyos sa atin, dapat tayo magpapalakasan. Kung nagdadalamhati, makidalamhati. Kung may sakit, ay puntahan, encourage, panalangin. Kung may iba't ibang pagsubok at nabibigatan, palakasin. Yun ho ang pagkakapatiran ho. Ganun ho talaga dapat. Kung hindi ho tayo strength, kung hindi malakas tayo dyan, dapat palakasin. Habang panahon, hanggat tayo nabubuhay, magsasama-sama tayo. Hindi po pwedeng hiwa-hiwalay. In one spirit, we move. Naggagalawan tayo. At sa pamagitan po ng pagmamalasakitan, pag-ibigan, nakikilalang kayo'y mga alagad at mga anak ko. Careful tayo sa bawat kapatiran. So, yun napakahalaga po nun. Like Job, the believer comes out of the fire like a gold. Si Job, nung siya'y sinubok, lumabas, siya'y dalisay. Tayo ho kaya, mga kapatid? Tayo ho kaya? Alam niyo ho, mga kapatid, andyan si Kristo. Ano mang namaranasan mo, nagiging magaan, nakakayanan, dahil kay Kristo. Hindi ko po alam mga iba't ibang pagsubok na naranasan nyo at pinagdaraanan nyo sa kasalukuyan, pero isa lang ho, ang nais kong iparating sa inyo. Look unto Jesus. Pray to Jesus. Ask help. Like Peter, like Paul. Alam ng Diyos ang puso mo. Ang Diyos, pag nakita na nahihirapan ka, bababa ang presensya niya para sa iyo at para ikaw ay tulungan ka. Mga kapatid, ito po yung ating conclusion. Tayo ay tunay na mayaman. Everyone entitled, mayaman ka. Tayong mga mananampalataya ay tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo.
Tayong lahat ay secured sa lahat ng ating daraanan sa buhay dahil nasasakop tayo sa kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Nais ko po na tayo lahat ay manalangin. O aming Diyos, nandito po kami. Nagpapasalamat po kami dahil we are all entitled. We are heirs with Christ, tagapagmana ng yaman sa langit. At nais namin ma-enhance ito, na habang kami nabubuhay sa lupa, habang kami nabubuhay sa mundong ito, magpatuloy kami sa paggawa, sa pagpapahalaga ng bagay na mga may eternal values. Makapag-ipon kami ng kayamanang sa langit, na doon walang maninirang tanga, walang magnanakaw, walang mag-aalis. Panginoon, hindi na babago ang principle ng Bible. Maging disciple kami. I-preach namin ang salita mo ng pagliligtas sa mga tao. Upang ang mga tao na ayon sa iyong plano ay mangaligtas, lalo tigit Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Ang mga kapatid namin, ang mga pamangkin namin, kahit ang mga magulang namin na wala pa sa iyo. Kung paano kinahabagan mo po kami, kahabagan niyo rin po sila. Gumamit po kayo kahit ng ibang tao upang marinig nila ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, ang gospel. At sa sandaling marinig nila ito, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso at sila ay magsisampalataya at magsisi ng kasalanan upang sila rin, Panginoon, ay tumanggap ng kaligtasan. At kung anong aming pinag-uusapan ngayon, sila rin naman ay makasama po namin. Panginoong Jesus, maraming pagsubok sa buhay na dumarating sa amin. Hindi po namin maiaalis kung ito po ang iyong kalooban. Isa lang po ang aming nakita at ang aming napag-aralan. Sandaling panahon lang ito. At kung dumating man ito sa amin, Panginoon, mangyaring lumabas na kami ay isang tapat at dalisay. Mangyari, Panginoon, na makayanan namin sapagkat katulong namin si Kristo. Or we are all secured through the power of the Lord God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Ngayon, alam namin, Panginoon, ang yaman ng langit ay para sa bawat isang anak mo. Alam na namin ngayon, Panginoon, kung dumaranas kami ng pagsubok, tinutulungan mo po kami dahil sa iyong kapangyarihan. Kung dumaranas kami ng pagsubok, alam namin, Panginoon, nandyan ka. At alam mo, Panginoon, ang intensity at ang aming kahina at kalakasan. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. O maraming salamat sa iyong salita. Mangyaring ang salita mong ito ay tumimos sa aming puso, tumimos sa aming isipan, at aming maisapamuhay ang lahat ng mga bagay na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.